halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao health connected daw kung yung isang tao nasa isang isla at hindi siya magamot-gamot dahil putang ina. Tignan mo kabubuan ng puki ng inan to Nandoon yung may sakit, hindi siya makatawid, walang tulay. Anong ginawa? Gumawa ng tulay. Bobo, nagbigay ka na nga, tanginan to, nagbigay ka na nga ng example pang tanga pa. Susundan natin yung tanga mong analogy. Nandoon sa malayo, hindi makapagpagamot, putang bibigyan mo ng tulay. Gawan mo ng ospital doon, tanga, puki ng inan to, bobo. Kaya nga si Bongo nagpagawa sa buong Pilipinas ng mga malasakit center Mega health centers para hindi na sila tumatawid ng isla para makapagpagamot lang. Tapos, ikaw, ganun ka kabobo. Hindi maabot, hindi makapagpagamot yung nandoon. Gagawan mo ng tulay? Tanga! Pag yan ba tumawid sa tulay, gumaling yan? Putangin na mo ka? Pag tumawid yan sa tulay, may sakit pa din yan. Tanga. Yo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Yeah. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayan, magandang. Ay, magandang araw, tanghali, umaga, hapon, gabi sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood ngayon. Ayan, palakpakan natin ang ating sarili. Oo, dahil ito na naman ang inyong pinakapaboritong walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Ang inyong pinakapaboritong fake news peddler, ang vlogger na hindi nagre-research, ang vlogger na hindi under oath, at ang vlogger na walang kwenta. Kaya wag nyong seseryosohin. Ayan, nag-brown out na naman. Diyos mio, hayop na hotel ito. Ayan, bumalik ulit ang ilaw. Ayan mga bossing, so magandang araw. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D, at your service. Syempre kahit tayo nasa malayong lugar, kailangan siguraduhin natin na tayo ay nakakapaghatid ng mga reaksyon at balita sa inyong lahat ng mga buwisit kayo. Ayan na nga mga bossing, at pagpapasakit na naman po tayo ng mga ulo, katawan, balon-balunan ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas, at syempre mga magnanakaw, mandarambong, manguumit, lahat ng mga bangag, sinungaling, adik, mga mambubudol at mga kawatan, sindikato, kuratong baliling sa gobyerno, mga bossing. Siyempre, na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba? Pasensyahan nyo na muna dahil ang inyong kaibigang malupit na si Boss D ay hindi nyo muna napagkikita dyan sa Banateros sa SMNI dahil siyempre final stretch na po ito ng kampanya at kailangan lumibot po tayo sa mga pinaka-importanteng mga lugar sa Pilipinas para ating ikampanya ang ating mga pinakamamahal na mga kandidato. Ito po sila mga bossing, ang PDP Laban. Ayan, para ikampanya po ang ating mga pinakamamahal na kandidato sa anmang lupalop ng mundo. Sa number 10, Jimmy Bondoc, number 22, De La Rosa, number 28, Bongo, number 30, Hinlo, number 34, Lambino, number 42, Mata, number 38, Marcoleta, number 56, si Vic Rodriguez, number 58, Salvador Philip, at syempre, yours truly, number 53,
Pastor Apollo Kibuloy, ang walang katulad, ang tanging kandidato na may malupit na track record, ang tanging kandidato na nag-uumapaw sa credentials, ang tanging kandidato na may resibo higit pa sa lahat ng tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Real talk lang mga bossing, real talk lang, huwag na kayong magalit, ako naman na nagsabi. Pero totoo yan, si Pastor Apollo Kibuloy kakaiba yan. At ako ay proud na proud mga bossing dahil ako ay nabigyan ng opportunity para si Pastor Apollo Kibuloy ay ating maikampanya, ating maikandidato, ating maipakilala sa lahat ng mga kababayan natin. So ang ginagawa po ni Boss Dada, ako po ang uma-attend ng mga press conferences. So kasama po natin ng mga senatoriables, lahat po ng tanong ng mga local PDPs, lahat po ng tanong ng mga local media ay atin pong sinasagot. Alam po natin ang mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy and we are confident na nasa tamang tao po tayo tumataya. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo ikinampanya po ito ni Pangulong Duterte, ikinakampanya po ito ni Inday Sara Duterte, ikinakampanya po ito ni Baste, ikinakampanya po ito ni Pulong, ikinakampanya rin po ito ni Kitty, ikinakampanya po ito ng lahat ng mga nagmamahal sa bayang Pilipinas. Etong 10 ito. Ngayon, wag na kayong malito. Okay, marami sa inyo ang gustong sundin si VP Sara Duterte na maglagay ng 2 kandidato yung kanyang kinampanya or yung kanyang itinasang kamay. Marami rin naman sa inyo ang gustong iboto yung bagong utos ni Pangulong Duterte ng 2 or yung inagrihan ni Pangulong Duterte na i-endorse ng magkapatid na Pulong at saka Basti Duterte. Meron din pong mga ibang kandidato si Senator Robin Padilla. Di ba? So nasa sa inyo na po yan kung sino pong gusto nyong idagdag. Ako po kasi 10 lang talagang iboboto ko, wala nang iba. 10 lang, para hindi na ako malito. 10 lang, para alam ko pag nandiyan ng lahat ng pangalan na yan, hindi ako sosobra. Di bali ng kulang, wag lang sobra. So para sa akin, okay yon. Si Banat Bay, meron din siyang mga kandidato na sarili. Si Coach Ori, may kandidato rin siyang 2 na ilalagay. At kung kayo ay gusto ninyo maglagay ng 2 pang kandidato na sa tingin po ninyo ay makakatulong sa bayang Pilipinas, na sa tingin ninyo ay makakatulong sa hindi pagpapatalsik kay VP Sara, makakatulong sa adhikain ng 10 ito, go lang po. Yan po ang kagandahan ng demokrasya sa Pilipinas kasi may kakayanan kang pumili. Ilan lang, meron pong sinabi si Inday Sara, hindi ba? Ang sinabi ni Inday Sara, wag po ninyong iboboto etong wag po ninyong iboboto etong yung ang tawag diyan, yung bang party list yun? Yung Tingog party list, ha? Ayaw ko na sanang banggitin, pero sige, banggitin ko na rin, no? Wag daw nyong iboboto ang Tingog party list, mga bossing, ha? Wag nyong iboboto yan dahil yan daw pong Tingog party list na yan ay parang nagbibigay ng 4 na congressional seat dyan kay Romualdez. Si Romualdez daw po ang may-ari niyan. So bakit 4? Kapag nag-number 1 kasi yan, automatic na may 3 seat yan. Yung isa asawa niya, 2 aliporis niya, at saka siya bilang congressman ng Tacloban. Okay? So make sure na wag nyo nang iboto yung na yan, Tingog na yan. Kasi kung ibinoboto nyo lang naman yung Tingog na yan dahil sa naitutulong nila, huwag kayong mag-alala, malapit na magbalik ang totoong gobyerno sa Pilipinas. Babalik na po yung totoong tulong, yung tulong na sustainable, hindi yung tulong na band-aid solution, ha? Okay, klaro po. Bakit naging 4? Kasi nga po, kapag kayo binoto nyo yan, si Martin Romualdez, congressman na siya sa distrito niya, meron pa siyang 3 seat, parang binigyan mo siya ng 4 na seats. Galit na galit kayo na yung mga Tulfo, di ba? Galit na galit kayo na yung mga Tulfo mapunta ng senador, 3 na silang magkakapatid. Tapos binibigyan nyo ng kapangyarihan yung mga party list na ito na pag-aari din naman ng mga congressman na nasa kongreso. Binibigyan nyo sila ng napakaraming seats. Imaginein mo na lang kung 4 yung seat niya. Tapos magkano yung budget para sa kanilang mga mga akap AX na yan. Di times 4 lagi. So kung halimbawa corrupt yung isang seat, 4 yung seat niya, mantakin mo times 4 yung corruption sa Pilipinas. Nagigets nyo? Kaya importante
na yung mga inilalagay natin ng mga party list nasala yung maigi, ha? Okay, uulitin natin. Kung maging 4 ang congressional seat ng isang may-ari ng party list, nasa abuso talaga yung party list eh. Meron siyang times 4. O kaya meron na siyang kurakong times 3 pa. So 4 na beses na pangungurakot yan sa bayang Pilipinas. Imagine niyo kung gaano kalaki. O sige, sabihin na lang natin, hindi ba na balita noong nakaraan, hindi ba? Yung tawag din nabalita noong nakaraan yung so 150 million isa times 4. Imagine mo kung magkano 'yon, di ba? So that's a whopping 600 million. Sa isang kurakot lang yon, sa isang pirma lang yon. Yun eh, adi umano ha, yun yung sinasabi nilang kinita neto mga congressman nung pinirmahan nila yung impeachment ni VP Sara. So that's 150 tapos yung 3 seat ng kanyang party list, so times 4. Grabe, di ba? Isang tao lang yan. So very powerful po yung mga congressman, lalong-lalo na they have the power to purse, and very powerful po itong mga akala ninyo walang kwenta lang yung mga party list na binoboto ninyo. Kung matatandaan ninyo, ang matatapang sa Congress ngayon puro party list. Si Zaldico party list, hindi ba? Kung makikita ninyo, may lumabas na may lumabas na yung Hofus. Pero hindi yan pinapabulaanan ha. Tingnan natin kung ano na magiging development ng lumabas nag-leak na dokumento na yan na nagpapakita ng kanilang mga plano at mga naging successful na ng mga plano at saka yung mga plano na gagawin pa lang nila para manalo sila. Again, etong mga alyansang mga kupal, hindi po ito nangangampanya. So kapag itong mga gunggong na ito nagsilabasan yan sa eleksyon, alam na natin kung anong nangyari. Tama? O kasi, tinan mo tayong sipag-sipag natin. Nagpapakilala, alam mo, every time na pumupunta tayo sa mga liblib na lugar, lagi nila sinasabi, "Noy, salamat na kahit na wala si pastor, nagpunta kayo dito. Kayo lang ang kandidato na nagpunta sa amin." Imaginin mo, di ba? Imaginin mo, tayo lang ang nagpunta sa kanila. So definitely maaalala nila tayo dahil nagpunta tayo sa kanila at dininig natin yung kanilang mga suliranin. Tama? So kailangan talagang positive ako, very positive talaga ang aking outlook dito sa sa darating na eleksyon. I'm really excited na makita kung paano yung pandarayang gagawin nila and sino-sino yung mga kandidatong dadayain nila. Hindi ko sinasabing magkakadayan at kung paano mandadaya, pero kayo na rin ang Garcia, Bongbong Marcos, kayo na rin dalawa ang nagsabi noong 2016 na merong dayaan sa eleksyon, na nung naging presidente si Bongbong at si Garcia ay naging commissioner pa ng COMELEC, wala naman tayong nakitang binago nila sa sistema. Bagkos yung mga nagsasuggest, dinidemanda pa nila. Okay, so wala na kasi talaga tayong tiwala dito sa gobyerno natin. Nawalan na rin tayo talaga ng tiwala doon sa sistema ng Pilipinas dahil yung pinagkakatiwalaan nga natin na presidente, ang dami ipinangako sa atin puros kabalbalan, puros kapalpakan lang naman ang idinulot sa bayan, di ba? So masisisi mo pa ba ang tao kung hindi na nagtitiwala? Hindi ba? Hindi mo na masisisi ang tao kung bakit hindi na nagtitiwala sa kanila. Gawa ng, yan yung itinanim nila sa isip at sa puso ng mga tao for the past 3 years. Imagine natin mga bossing. Imagine natin na meron po silang pinakamalaking inutang na sa loob pa lamang ng 3 taon. Walang pandema, walang gera. Walang gera. Noong panahon ni Pangulong Duterte, merong pandemic. Panahon ni Pangulong Duterte, merong gera sa Marawi. Nung panahon ni Pinoy, merong gera sa Zamboanga. Di ba yung Zamboanga Siege? May laban tayo, insurhensya. Nanalo tayo sa laban natin sa insurhensya. Yan yung mga malalaking kumain ng budget Relief operations, bagyo. Ilan ng bagyo, ilan ng lindol, ilan ng bulkan na sumabog nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang dami. Pero kung makikita mo, ngayon, halos wala pang matinding dilubyong dumadaan sa Pilipinas. Wala ng pandemic. Bukas ang ekonomiya. Kumukuha pa sila sa PhilHealth. May Maharlika Investment Fund pa.
nangungutang pa sila. Walang build. Walang infrastructure. Nasisira nga yung mga gawa-gawa nilang gawa-gawa nilang mga tulay, nasisira nga eh. So imaginein mo walang programa, pero yung total ng inutang niya sa panahon niya na 3 taon, mas madami pa. Mas mataas pa kaysa sa inutang ng mga presidente sa 6 na taon na pag-upo nila. At dun sa 6 na taon na yon, very challenging. So imaginein mo, kung kalahating taon, ganun na kalaki, kalahati nung kanyang termino, ganun na kalaki yung kinuha niya o inutang niya, nang wala ka namang nararamdaman bukod sa marami ng ayudahan, wala kang nakikita, lumabas ka dyan, wala kang nakikitang mga bagong mga ginagawang mga kalsada. Meron dito, yung maayos, binubutas. Kasi nga, pinagkakitaan ng mga LGU, yung mga putang inang mga hayop na yan. Pero, katulad ng sinasabi natin, wala tayong nakikitang significant na malaking proyekto na flagship ang dating. Wala. Pero ang laki ng pera. Kaya doon tayo magtataka. Yun yung itinatanong natin. Okay, sa mga taga-gobyerno, hindi naman tayo tanga. 'Di ba? Kahit naman sinong i-hire mo na spokesperson diyan, putang ina, hindi uubra sa talino at experience natin. Bakit? Kasi araw-araw kinakaharap natin yung problema ng Pilipinas eh. Araw-araw kinakaharap natin yung mga issues ng bayan natin eh. Mantakin mo kung di ba naman bobo itong tukmol na si Claire Castro na to O sige, patayin na natin yung ating background music para seryoso na tayo. So, sino ba namang hindi matatawa dito sa tatanga-tangang natin, spokesperson? Alam mo, dati, once a week, kung magkaroon yan ng blooper, once a week. Dati once a week yan magkaroon ng blooper. Ngayon, pag nagkaroon yan ng blooper, halos kada meron siyang press conference, meron na siyang blooper na bibitawan. Ay, nasabi ko nga ibang klase talaga tong administrasyon natin mag-hire ng tao. So kamakailan lang, 'di ba, meron ako sa inyong ipinlay na video. Tapos doon sa video na 'yon, tinanong ni Ted Filon sa kanya. Sabi ni Ted Filon sa kanya, Madam, katulad niyan, survey, ikaw din na nagsasabi yung mga surveys hindi totoo. So, ngayon, yung survey ni Bongbong Marcos, sinasabi mo na dahil sa fake news. Tapos, sinasabi ng survey ng PNP na mababa na yung crime rate. So, ano yun? Sinasabi mo ba na huwag kaming maniwala doon sa survey ng PNP? Kasi parang sinasabi mo huwag kaming maniwala sa survey na mababa ang Pangulo Kasi biktima ang Pangulo ng fake news. So are you also saying na mataas ang grado na ibinibigay ng PNP sa kanilang sarili by means of telling us na mababa ang crime rate? Do you mean to say peke din yan? Siyempre sasabihin mo hindi peke yun. Sasabihin mo hindi peke yun. Tama yun. Bakit tama? Pagka para sa inyo, tama. Pag pabor sa inyo, tama. Pero pag hindi pabor sa inyo, hindi tama. Fake news. Alam naman natin na kung sinong fake news dito, pulis naman talaga fake news. Nagkakabuhol-buhol na nga yung statement ng mga pulis. Tsaka nakita naman natin, anong sabi ni General Marbil na hahabulin niya yung mga nagpapakalat ng mga propaganda against them. Wala magpapakalat ng propaganda. Punta ka sa Facebook, punta ka sa TikTok, pumunta ka sa mga balita, makikita mo, kaliwat kanan talaga yung krimen. Anong sabi ni Claire? Yan ang masama. So, sinisi naman ni Claire doon sa pagkalat ng mga videos, instances ng krimen sa Pilipinas. Sinisi naman niya yung mainstream media for always, ang binabalita lang daw ng mainstream media is yung maganda. Ang binabalita lang daw ng mainstream media is yung isolated cases na mga krimen. Isolated cases, bakit isolated? Kasi sabi niya, pag lumalabas naman daw siya, wala siya nakikita nagsasaksakan. Kapag pupunta daw siya sa palengke, wala naman daw siya nakikitang naiis na tiyan. So, para sa kanya, dahil hindi niya nakikita,
mababa talaga yung crime rate sa Pilipinas. So sabi ko nga, ibang klase talaga ang utak ni Claire Castro, no? Para talaga siyang aso na kahit na, mantakin mo abogado pa to kahit na alam mo nang mali, pinipilit mo pa rin itama. Kahit na alam mo nang walang kakwenta-kwenta, ipipilit mo pa rin na tama. So kailangan po ba na lahat ng mga krimen na mangyayari o magaganap sa Pilipinas, kailangan makita ng dalawang mata mo bago mo paniwalaan? So ibig sabihin, lahat itong mga lumalabas sa mainstream media at mga online platforms or social media, lahat ito hindi totoo dahil hindi mo nakita. Sobrang self-centered mo naman. Kaya nga sabi ko, wow, ibang klase talaga ang kagunggungan netong abogado na to. And I am sure na kung ako, pag wala na to dyan, hindi na USEC to, at kung ako, halimbawa, magkakaroon ako ng kaso, tangina, hindi ako lalapit dito. Walang ipapanalong kaso to kung ganito ang reasoning neto, mga bossing. So pinagtawanan siya doon ni Ted Filon kasi bilang isang abogado, sobrang nakakahiya na ganun ang take mo sa mga bagay-bagay dahil lang ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno at kailangan mong pabanguhin yung gobyerno. Now, you are giving the media yung responsibility na magbalita ng maganda sa Pilipinas. Putang ina mo pala, ano pang ginagawa mo dyan? Kung inaasa mo na lang sa mga media yung pagbabalita ng maganda, ang trabaho mo bilang isang communications USEC, i-communicate mo sa taong bayan yung mga proyektong ipinangako nitong tarantado mong amo. I-communicate mo yun sa amin kung ano ng balita sa proyekto na to, sa ipinangako niya na ito, magsusona na naman. Anong aasahan namin sa putang ina niyan? Walang nagawa na naman yan itong taon na to. O aalis na naman. Pupunta na naman sa Vatican. Puta, hindi naman yata siya imbitado. Sabi ko nga ano ba naman yan? Yun pa nauna. Diyos ko, si Pope Francis na ang bait-bait, yung pa inuna. Ang dami-daming mga kriminal sa Pilipinas, ang daming mga dorobo, ang daming magnanakaw, ang daming mga sindikato rito. Bakit hindi yun ang unahin? Bakit itong mga mababait na tao yun ang inuuna? Diyos mio talaga naman. So, yan yung isa sa mga kapalpakan ni Claire Castro. Ano pa yung isang kapalpakan niya? Yung bigas. Tangina, sabi ko, sobrang kagaguhan talaga itong bigas na to, ha? Okay? Bago natin ipakita or meron akong explanation tungkol dun sa bigas, gusto ko munang ipakita sa inyo yung eto. Ganito po kasi ang sistema sa bigas. Ayan, may diagram po tayo. Nakuha natin to sa social media. Very accurate po ito and straightforward. Ang gobyerno, which is yung NFA, National Food Authority, bibili po sila ng bigas. Okay? Bibili sila ng bigas sa mga farmers. Magkano nila bibilin yung bigas sa farmer? 33 pesos. Ayan yan yung sinasabi nilang presyo Yung binibenta daw ng 33, yan daw yung magiging 20. Okay? So binili nila yung bigas sa farmer ng 33. Tapos ibibenta nila ng 20. So sinong nawalan? Ayon dito sa diagram na ito, sino ang nawalan? Nai-gets nyo na ba yung diagram? Again dyan sa taas, nakalagay yung bigas, si taxpayer. Okay, binili ni government ng 33 pesos. Binarat pa yan. Tapos, ibinenta ni gobyerno ng 20 pesos. So nalugi ang gobyerno o hindi? Nalugi po tayo. Nang magkano?
13 pesos kada kilo ng bigas na bibili ng mga Pilipino. So in order for them na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, kailangan pa nating gumastos. Kuha ninyo. Pera ng taong bayan, gagastusin para pambili sa mahal na halaga, tas ibibenta ng palugi para saan? Para yung taxpayers makabili ng murang bigas? Hindi. Kaya gumastos ang gobyerno. Nagwaldas siya ng 13 pesos kada isang kilong bigas na bibilin mo. Kasi nga, eleksyon ngayon. Kailangan maging mabango ang gobyerno dahil meron siyang ikinakandidatong mga senador, congressman, gobernador, mayor. Pero kung titingnan mo, kung nakapagbenta ka ng 1,000,000 kilo ng bigas o 1 million times 13, ganun kalaki yung nalulugi sa gobyerno. Maganda ba ito o pangit? Maganda ito pansamantala para lang may mabili tayo. Pero kung ito ang gagamitin nila na sistema para mapababa at masabi lang na maging 20 pesos ang kilo ng bigas, naglulukuhan tayo. Bakit? Kasi walang nabago. Ayuda pa din ito. So parang binigyan ka lang ng ayuda ng 13 pesos ng gobyerno para makabili ka ng bigas sa halagang 20 pesos. Kuha mo, ayuda pa din ito. Anong sinolve nito? Walang sinolve ito. Because technically, yung binili mong bigas, ang value nun, 33 pesos pa din. Okay, naka-discount ka lang. At yung discount na yun, saan kukunin? Sa pera mo din. Yung 13 pesos na ipambibili or lugi or subsidy ng gobyerno para makabili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas, sana ginamit na lang yan sa ibang proyekto sa agrikultura. Para sana ikaw bilang isang magsasaka, kumita ka din, gumanda pananim mo, gumanda ani mo, maibenta mo talaga ng mura yung produkto mo. Hindi yung binili sa'yo ng mahal, binili mo ng mura, putik yan, gumastos ang gobyerno. So pilay po tayo dito. Yan yung logic, yan yung totoong istorya na hindi ikinukwento sa atin netong mga nagpo-propaganda nito, nitong mga nagpo-proyekto nito. Sabi nila, wag nyo namang pigilan. Hindi naman pinipigilan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, yan nga ang gusto ng taong bayan eh. Pero dapat kasi yung 20 pesos na kilo ng bigas, natural na presyo niya na nabibili natin. Hindi artificial. Artificial tong 20 kasi ang original price yan 33. The government is paying 13 pesos per kilo just for you to afford the 20 pesos. So, ano ba to? Ano ba to? Sustainable ba to? Do you think? Tas ito pa nakakatawa. Putang ina, may nakita pa akong post ng mga gunggong na mga vlogger nila. Gagawin daw ito ni Bongbong Marcos hanggang 2028. At pag huminto na si Bongbong Marcos na presidente, mawawala daw ito. Kaya kailangan continuity, dire-diretso daw si Bongbong Marcos na mamuno sa Pilipinas para sa 20 pesos na kilo ng bigas. Pukin ang ina nyo, hindi nyo pa nga nagagawa, putang ina, inaawardan nyo na yung tao. At ang gusto nyo pa, magpatuloy yung kanyang pananatili sa gobyerno. Bakit? Para magpatuloy din yung bayad sa inyo. Anak ng tinapay talaga to mga putang inan to. Ibinenta talaga ang kaluluwa. Di bali nang mahirapan ng mga kababayan nila basta busog sila. Tangina, pwedeng kumita ng pera sa maayos na paraan. O hindi yung putragis binabayaran kayo ng taxpayers money
para pabanguhin yung pangalan ng napakabaho nyong principal, tapos naghihirap ang bayang Pilipinas. Nagiging part kayo ng corruption, putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo, kailangan niya magstay ng matagal para dito tumagal. Hindi pa nga nagsisimula ito. Besides, ang kinausap pa lang ng presidente, Cebu. Si ano pa lang, si Gwen Garcia pa lang. At according to Gwen Garcia, marami daw silang bigas na nabili na. Nabili na sa halagang 33. Tapos ibibenta mo ng 20. Ano nangyari sa pera ng taong bayan? Di nalugi. Imbis na sa infrastructure mapunta para sa mga magsasaka. Nga. Now gets nyo na, ayuda pa din po ito. Form pa din po ito ng ayuda. So sana naiintindihan nyo yung ibig nating sabihin. Ito, yung masasabi ni Claire. Ang gusto po ng Pangulo. Wait, ang gusto ng Pangulo. Ito ito daw ang gusto ng Pangulo. Pakinggan ninyo. Ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. In relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial. Tama ba o hindi yung sinasabi na political ito? Tsaka bakit sa Visayas? Mahina na, kasi nga, sabi ko nga sa inyo yung alyansa ni hindi na makaikot sa Visayas and Mindanao. Why? Duterte ang sigaw ng tao sa Visayas at Mindanao. That if you go there, mapapahiya ka. Sabi ko nga, meron ngang isang malaking mall, supposedly, na magre-ribbon cutting itong si Kumag. Hindi na siya tumuloy. Bakit? Kasi yung advance party niya, narinig na yung mga taong nasa labas, nung nalaman na siya yung magre-ribbon cutting, ang daming nagpunta and all of them were shouting Duterte. Kaya hindi na siya tumuloy dun sa ribbon cutting na yun. So, ganun na yung sistema. Di ba sabi nila, iikot sila sa Mindanao. O kita mo, natuloy ba? Hindi. Hindi natuloy yun. Why? Because mapapahiya sila. Hindi na sila tatauhin. Ang dami na nilang mga kinancel na mga sorties. 3 kandidato nila, Diyos mio, hindi nga 3, 4 na Si Manny Pacquiao, Tolentino, Camille Villar, Amy Marcos, 4. Yung bumaliktad na sa kanila. Hindi ba totally, pero nagpakita na ng pagbaliktad. Si Camille, nagpakita na ng pagbaliktad. Si Amy, unang bumaliktad. Si Tolentino, ini-endorse ng presidente ng PDP. Si Pacquiao, ini-endorse yung ibang PDP sa baluarte niya. So anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Alam nyo na humihina na kayo. The reason why meron kayong 25% na approval rating kasi gunggong itong chairman ng alyansa, si Bongbong Marcos. Kaya laking sisi sigurado ako ng mga senatoriables diyan sa kabila na dati namang may malalakas at maganda reputasyon. Sising-sisi ang mga yan malamang dahil napunta sila sa bulok na campaign manager. Mantakin mo, ikinakampanya ka na makakabuti ka sa Pilipinas. Tapos putang ginagawa sa bayang Pilipinas, puro kabalbalan, puro kabulastugan. Tinrider pa si Pangulong Duterte. Saan ka naman, hindi ba? Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino, walang pagmamahal sa bayan. Tapos, i-expect mo na iboboto ka ng tao. Yung nag-aano sa'yo, yung nagkakampanya sa'yo, ni ayaw magpa-drug test. Dahil ang drug test daw is not connected to public office and public trust. Imagine? Putang ina, sabi ko, kahit bayaran mo ko, hindi ko talaga kayo iboboto. Bakit? Kasi nga, ang nangangampanya sa inyo, demonyo. Ang nangangampanya sa inyo, Satanas. Sino ba naman na nagsabi na may sungay, meron tinidor, kulay pula, may buntot, umaapoy ang mata. Sasabihin sa iyo na sama ka sa akin, punta tayo langit, doon kita dadalhin. Maniniwala ka ba? Putang ina, yung klaro-klaro, si Satanas yung nagyayaya sa iyo. Hindi ka sasama, hindi ka pupunta. Hindi ba? So ganun din ang mga tao. Ba't ko iboboto yung mga alyansa na yan? Demonyo yung nangangampanya sa kanila. Yung nangangampanya sa kanila, hinihingi natin drug test, ayaw.
Tapos, iboboto natin, makakabuti sa bayang Pilipinas tong mga to. Utangin lang yan. Kung ano yung nangangampanya, yun yung ikinakampanya. Kung magnanakaw yung nangangampanya, magnanakaw yung kinakampanya. Kung mambubudol yung nangangampanya, yung kinakampanya manbubudol. Kung matalino yung nangangampanya, yung kinakampanya matalino. Kung mabait yung nangangampanya, yung ikinakampanya mabait. Plain and simple. Yung ikinakampanya ni Pangulong Duterte na Duterte, puros Duterte yun. Yung ikinakampanya ni BBM na mga kandidato niya sa kabila, puros kalahi niya yun. Puros kaugali niya yun. Puros walang mga silbi yun. Kaya bahala na kayo. Diretso natin to. Candidates na manalo po sa eleksyon, binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo. Hindi talaga kakayanin. Putang ina, ultimong Department of Agriculture Secretary na nagsabi na hindi kaya yun. Pangarap lang yun. Di ba sinabi nyo na yun? Pangarap lang yun. Hindi naman sinabing pagpangarap. Di ba ikaw din na nagsabi, pagpangarap kailangan ng tuparin. Pangarap nga eh. Kayo na nagsasabi na hindi nyo kayang ma-achieve. Tapos all of a sudden, election time, matapos yung ipatapon si Pangulong Duterte, matapos magbagsakan yung mga trust ratings ninyo, bigla nyong ipapatupad sa alyado nyong Cebu. Di niloloko nyo tao. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa man nagsisimula. Anak ng tinapay. Meron kayong Kadiwa. Ang pinakamurang bigas na naibenta nyo sa Kadiwa, 25 pesos. Limited na yung stocks na makukuha ng mga pupunta sa Kadiwa na yan. Bukas, sarado na yung Kadiwa. Hindi nyo kayang isustain yan ng panghabang panahon kasi nga, subsidized ng gobyerno yung 13 pesos niyan. Wala nang pera yung gobyerno eh. Mantakin mo, first quarter, 70% na ng budget yata ng Pilipinas na gastos nyo na eh. So, saan nyo kukunin yung 13 pesos? Ngayon, meron pa kayong stock na bigas na binili nyo ng 33. Kaya nyong ibenta yan. Pero, come to think of it, sumusugal si Gwen dyan. Kasi, pera ng Cebu yan eh. 13 pesos kung ilang tonelada yung binili nila eh. Ganun supposedly yung kikitain ng gobyerno eh. Hindi, lugi. So pumayag si Gwen na malugi siya. Pumayag ang Cebu kung sa Cebu ang unang gagawin niya. Pumayag ang Cebu na malugi sila. In order to have a 20 pesos na bigas na alam naman natin until supplies last, di ba? Anong sabi ni Claire dito? O, sige, diretso natin. Ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli Ano sinasabi mo unti-unting natutupad? Wala pang natutupad, Claire. Pangako nyo pa din yan. Noong 2021 campaign, pinangako nyo na yan. 2022 kampanya, pinangako nyo na yan. After 3 years, hindi nyo nakuha. Same thing. Election ulit, ipinapangako nyo ulit. So tanga ba ang tao na maniniwala sa inyo pangatlo, pang-apat na beses? Kayo na mismo nagsabi nung nanalo kayo, it is just a dream. It was just a dream. At ang panaginip, ang pangarap, talagang minsan hindi natutupad. Kuha mo, Claire. Kasi hindi naman tanga tao eh. Na pinangako nyo ng kampanya, hindi nyo na-deliver, pinapangako nyo na naman ngayong kampanya. How are we so sure na madideliver nyo to? Okay, first 1-2 weeks, may 20 pesos na kilo ng bigas. Paano pag wala ng stock? O, saan kayo ngayon kukuha ng pang-sustain dyan? Bibili kayo ulit ng mahal na bigas para ibenta ng mura? Di gago kayo, inubos nyo yung pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang bagay, iginisan nyo yung Pilipino sa sarili nilang mantika, anak ng tinapay, abogado ka, hindi mo naiintindihan yan. Kami nga, normal na tao, naiintindihan namin yung logic niyan eh. man silang nagsasalita, nagiging negatibo. Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap
ang ating pamahalaan? Ma'am, may kadiwa nga. Ibinenta na nga sa kadiwa ng 25. Hindi nga nasusustain. Ilan ng kadiwa ngayon yung bukas pa na nagbibenta ng 25 kilo ng bigas? Wala na. So, paano yung mga masusustain? Meron kasing precedents. Merong mga pangyayari na in the past, during your administration, na hindi nga nasusustain ito. And you are doing the same thing. Parehas na, putang ina niyan, nagtanim ka ng mangga, tapos gusto mo ang bunga nun, santol. Parehas na, parehas yung effort na ginagawa mo, tapos gusto mo maganda resulta. Kung ano yung effort na ginawa mo, kung ano yung formula na ginamit mo, ang resulta nun, yun at yun din. So whether magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, pero kung ang style nyo, ikatulad lang din ng style nyo ginawa sa kadiwa, hindi talaga sustainable ito at na-prove na po natin yan. Ang sasasabi nitong engot na to. Ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino Ito ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Ang tunay daw na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Nakuha niyo ibig niya sabihin? Ay, wait lang. Yun daw Ang tanginan to. Ang sakit sa ulo nito ni Claire. Ulitin natin yung sinabi niya. Ulitin natin. Na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Ang tunay na Pilipino dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino yung ginamit Lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Putang ina. So ang Pilipino daw dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Putang ina mo, Claire. Gaga ka, baka nagka-amnesia ka, baka nabagok ka, inumpog ka ng kung sino sa dingding. Putang ina ka. Yan pa talaga ginamit mong words. Ang Pilipino susuporta sa kapwa Pilipino, lalo na kung leader. Putang ina ninyo. Hindi nyo nga, pinagkanuno nyo nga si Pangulong Duterte. Ipinamigay nyo si Pangulong Duterte sa ibang lahi, putang ina nyo. Nanggaling mismo sa bibig mo na si Bongbong ang mastermind niyan. Tapos ngayon, yung isang leader, tinutulig sa kayo, ang sasakit ng mga almoranas nyo. Ang sasakit ng mga tumbong nyo. Anak ng putya, Claire, masakit ba? Masakit ba yung banat sa'yo ni Inday Sara? Ang hirap kasi yung nagsisikat-sikatan ka, pero sikat ka lang pala sa katarantaduhan, sa kabalbalan at sa kabubuhan. So ang kapal ng mukha mo na gamiting reference yung pagiging makabayan at suporta sa kapwa Pilipino, respeto sa leader, yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, without due process, ipinamigay nyo sa ibang lahi. Tangina, nakakahiya kayo. Alam mo ba si Kaufman, yung abogado ni Pangulong Duterte, ibang lahi, tangina, takanta ka daw siya. Na bakit ang presidente, ang trabaho ng isang presidente, pangalagaan lahat ng citizen niya. Lahat lahat. Walang pinipili, lahat. Nagtataka daw siya, magaling na presidente ito. Tapos, gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas. Bakit nandito ito? Nakakapagtaka. Anong klaseng utak daw meron yung nag-organize nito? So imagine, masakit yun para sa isang Pilipino ng isang lahi. Ganun kababa yung tingin sa leader. Kung ganun kababa ang tingin ng isang ibang lahi sa leader, mas mababa ang tingin ng ibang lahi sa pinamumunuan ng leader. Bakit? Puta, katanga-tanga niyan, tapos hanggang ngayon nandiyan pa. O hindi ba? Kaya Claire Castro, bago ka magsalita, make sure malinis yung bunganga mo. Hindi kasing baho ng tubol yung bibig mo. Huwag kang magsalita ng kapwa Pilipino,
respeto sa leader, wala kayo nun eh. Kayo yung unang-una sa history ng Pilipinas na nagtaksil sa sarili ninyong lahi. Tapos, ganyan ang sasabihin mo, Claire. Anong klaseng utak meron ka? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Putang ina. Kausap niyo yung sarili niyo. Ito ang masaklap. Putang ina. Yung anay, kayo mismo. Claire, yung anay, ikaw mismo. Yung crab mentality, ikaw mismo. Tsaka, hindi mo hihilain pababa. Yung gobyernong bumubulusok na pababa. Ano pang hihilain mo kay Bongbong, Claire? Ha? 25% na lang ang trust rating ng putang ina niyan. Ano pang hihilain natin dyan, Claire? Anak ng tinapay naman. So, ibig mo sabihin, si VP Sara na may 61% na trust rating, hinihila niya pababa si Bongbong, ang taas-taas niya. Gets mo? Kung merong hihila sa kanya pababa, yung nasa ibaba niya. Sino ba nasa ibaba niya? Si Bongbong at saka si Martin Romualdez. Kung merong humihila pababa, yan dalawa na yan na amo mo. Ang hinihila pababa, mga Duterte, dahil hindi niya kaya ang labanan ng patas sa eleksyon, sa kampanyahan yung mga Duterte. Kaya mahiya ka, Claire Castro, sa mga binibitaw mong salitang kapal ng mukha mo. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo. Utangin na magkaisa kayo, nagkakaisa kayo. Natutupad niyo yung pangako niyo sa isa't isa. Pero yung mandato niyo sa tao, sa Pilipino, hindi. Ang dami ng galit, Claire. 25% ang trust rating ng amo mo dahil sa kabobohan mo. At ang pamahalaan, ang mga aspirasyon. Aspirasyon mo ulul, style mo bulok. O ayan yung una. Ito kasi ang sinabi. Ma'am, nabanggit ni si Claire Castro na ito kasi ang sinabi ni Pangulong Duterte tungkol kay Claire Castro na talaga namang masakit. Ang sakit naman talaga nito. nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat. Biktima daw ng fake news kaya bumaba ang rating ni Bongbong. Tangina, Bongbong, anday mo ng vlogger. Sabi dun sa lumabas na nag-leak na dokumento na Oplan Hofus, puta nagbabayad kayo ng ano. Di umano ito hindi ko alam kung totoo to, hindi, pero dun sa lumabas na dokumento it says there 9 billion pesos yung ginagamit ninyo para sa propaganda, pabagsakin tong mga to. So, kung merong biktima ng fake news dito, si VP Sara yun. Kesyo may lalaki, may basketball player daw na jowa, na ganito, na ganyan, na lover, may ano daw, may ano yan? May kalaguyo na babae daw ito, pamilyado to, may mga anak. Alam mo yun, ang dami yung fake news na ipinalabas dito kay VP. Ano pa sinabi ni Trillanes dito kay VP na sangkot daw to sa DDS, war on drugs, kung ano. Ang dami yung, kumbaga, kung fake news lang, sa sobrang daming fake news na ibinato nyo sa mga Duterte, ni wala kayong napatunayan kahit na isa. Kaya nga naging naging bulletproof itong mga to sa fake news . Dahil na rin sa inyo, kasi nakakatawa na talaga yung mga ibinibintang nyo sa pamilyang ito just for you to eliminate them? Negative. The Filipino people gathered for PRRD to run for president. And more Filipinos rallied behind this person. Actually, pinakamalaking ang boto na nakuha nito at 32 million sa history ng politika sa Pilipinas . So ganun kagusto ng tao to. No matter how much money you spend para pabagsakin si VP, hindi. Kaya nga sinasabi nito, lahat naman tayo biktima ng fake news . O pwede ko rin bang sabihin na yung 61% ko is because of fake news? Na if wala lang sanang fake news, baka 100% yan? Do you think so? Can I also use the same mathematics or the same logic that this stupid Claire Castro is using? Siyempre, hindi. Applicable lang sa kanila yun. Sila lang yung bagsak di ba? Biktima din kayo na alam nyo kasi
may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talaga. Hindi ko pala na ano to, naayos tong video na to. Ayan, yan. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro. Oh, so kita mo. Si VP Sara, when being asked about Franz Castro, dahil alam niya na Claire Castro, when being asked about Claire Castro, dahil alam ni VP Sara Duterte na si Claire Castro walang kwentang tao, bopols, aso, did she even bother answering the stupid explanation of Castro? Bobo na nga yung explanation eh. Ano mo pa? Bobo na yung explanation, tapos patutunayan mo pa. Matalino naman ng tao. Alam naman ng tao na puro kabalbalan lang tong sinasabi ni Claire Castro. Kaya nga dito mo makikita na yung difference between Claire Castro, a lawyer Claire Castro, and a lawyer VP Inday Sara Duterte. The difference between the two of them is si VP Sara knows when to open her mouth. Alam niyo kung kailan siya magsasalita. Marunong siyang tumiming. He knows or she knows kung ano yung sasabihin niyang salita. And it can trigger them. Sabi ko kasi, the tambalos-los thing, it's been, hanggang ngayon, tambalos-los pa rin ang tawag kay Romualdez because of her. So, ang daming, trendsetter kasi to eh. Yun ang so pag pinatulan niya si Claire Castro, alam mo yung ihalintulad niya si Claire Castro kay Franz Castro na isang komunista, na child abuser. Para ikumpara ka doon, putang ina, para kayong kinumpara sa ipis. So, simple lang ang sagot ni VP. She can answer intelligently para may maisagot yung isa. Anong sabi nito? Kasi meron akong experience sa isa pang Castro wala rin sinabing matino yung tao na yun. So, ibig sabihin, yung sinasabi nito ni Claire, hindi matino. Abogado, tas sasabihan ka na ganun. Abogado ka, sasabihin na hindi ka matino, na parehas lang kayo ng puno na pinanggalingan ni Franz Castro. Nakita mo gaano kabobo si Franz Castro sa mga inquiry sa Kongreso? Nakita mo gaano kabobo si Franz Castro sa debate? Nakita mo gaano kabobo si Franz Castro nung kausap niya yung Facebook yung Facebook people diyan sa Congress? She can't even articulate yung English niya nang maayos, considering that first, she's a teacher, second, mambabatas siya. So, kung mahina kang mag-deliver ng English, mahina ang comprehension mo sa English. So, paano ka nakakapagbalangkas ng batas at paano ka mag-i-interpret ng batas? Though, ang interpretation po ng batas, it's up for the Supreme Court. Yun lang ang dapat nag-i-interpret ng batas. But what I'm saying is, ipis, aso, ang tingin ni Inday Sara kay Claire Castro, kaya hindi niya na sinagot yung sinabi ng kupal na ito at isang patutsada lang yung binitawan niya. I don't know if they're relative or kung relative sila or not. Pero mukhang, by the looks of it, mukhang galing lang sila sa isang puno. So, itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing lang sila sa isang puno. Ang sakit nun, mga bossing. Putang ina, sobrang sakit nun, mga boss. Grabe yun. Para sabihan ka na gano'n, na ikaw ay kaparehas ng utak, ng kalibre, ng pagkatao ni Franz Castro, putang ina, para kang hinalintulad sa ipis na may ketong. Tangina. Anak ng tinapay talaga naman. Di ba? Para kang hinalintulad sa ipis na may ketong. Putya yan, nakakadiri ka, Claire. Imaginein mo,
ultimong si VP Sara, ayaw ka na niyang ayaw ka na niyang ayaw ka na niyang pag-usapan dahil wala kang kwentang tao. O, eto naman pakinggan nyo yung tangina dito na matatawa ka dito. Pakinggan nyo yung sasabihin naman niya, bakit mataas yung rating ni VP Sara? Ha? Meron siyang reason. Bakit mababa ang ratings ni Bongbong Marcos? Fake news daw. Pero ito, pakinggan nyo, bakit mataas ang ratings ni VP Sara? How do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings? Ang sakit nun. Paano mo sasagutin yun? Anong masasabi mo doon, ma'am, na sa lahat ng mga taga-gobyerno, siya yung pinakamataas ang rating. Siya ang pinakamataas ang rating, ha? Imagine. Ano masasabi mo ron? Tingnan mo sagot ng boba. Siguro, Siguro. Tanginan to. Mukhang ulo lang puta, panorin nyo. pwedeng masabi dyan na habang As na ratings. siguro, Siguro. Huwag ka magalit. Ikaw naman, no? So ito, nag-a-assume lang siya, nag-a-assume siya. Pero ito, let us look at her background. Her background, meron siyang isang babaeng may espada, na may hawak na timbangan, na nakapiring ang mata. Putang ina niyan. So, abogado siya. O, ganito mag-isip ang isang abogado. pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Putang ina mo talaga. So, yun ang assessment niya. Ha? Na kaya mataas ang approval rating ni VP Sara is approve sila. Approve sa kanila na si Inday Sara nasa abroad. Gets nyo? Ganun katanga tong putang ina nito. So kay Marcos, 25% fake news kasi. Ang dagdipa na kasi fake news. Kaya apektado siya doon. Kaya bumaba yung rating niya. Pero hindi siya nababahala. Magtatrabaho pa din siya according sa sa kanyang sinumpaan. Bakit si VP Sara ang taas ng rating niya? Siguro kasi nga approve sa taong bayan yung wala siya dito sa Pilipinas. Hindi ba nasa abroad siya nung kinandak niyang ratings na yan? Nandoon siya sa abroad. So ibig sabihin, gusto ng tao na wala siya sa Pilipinas. Utang ina to. Ayun talaga naman. Gusto daw ng mga Pilipino na wala siya sa Pilipinas, kaya ang taas ng rating niya nung wala siya sa Pilipinas. Hindi ba naisip Franz Castro na partida pa yun? Partida pa yun. 1 month si VP Sara na busy. But if you look at his office of the Vice President, gumagana ng maayos. Walang issues, walang problema, nag-deliver sa mandato. Kahit wala yung kanilang leader. Ang taas nung, hindi pa siya masyadong nagtrabaho, meron na siyang 61 trust rating. Pinagkakatiwalaan siya ng tao kahit wala siya sa Pilipinas. O ganito. Di ba umalis si Bongbong Marcos, pumunta sa Vatican dahil namatay si Santo Papa? Sana tumaas ang ratings ni Bongbong, ha, dahil sigurado ako, gusto namin hindi na bumalik yan si Bongbong Marcos. Pustahan tayo. Tataas lang ang ratings ni Bongbong Marcos at masasabi ng Pilipinas na mahal niya Pilipino at Pilipinas. Pag una nag-resign yan, pangalawa, hindi na bumalik ng Pilipinas yan. Mag-awol. Oo, mag-awol si Bongbong. Subukan lang niya mag-awol. Maniwala ka, tataas ang trust rating niya. So, Claire Castro, kaya ba pinaalis si Bongbong at pinapunta nyo ngayon sa Vatican, baka sakaling tumaas din yung trust rating niya katulad ni VP Sara? Ganun ba yon, Claire Castro? So, grabe, no? Sobrang hina ng utak ni Claire Castro, mga bossing, no? Para isipin niya at para lang makapang-asar siya. At para lang meron siyang kagaguhang masagot sa interview, ang ayos-ayos naman ng tanong sa kanya. Mantakin mo ang ayos ng tanong sa'yo ng media, ano sa tingin mo? Bakit
ang taas pa rin ang trust rating ni VP Sara considering na may impeachment na tungkol sa kanya, na-impeach siya sa Congress, yung tatay niya nasa ICC na, considering this, that, ang dami lumalabas, Mary Grace Piatos. Ganito lang kasi yan, Claire. Huwag mo kasing sagutin pag hindi mo talaga alam sagutin. Lalo na pag bobo ka, lalo na pag tanga ka, inutil ka, wala ang silbi, huwag mo nang sagutin yung mga bagay na hindi mo dapat sinasagot. Ganito lang kasi yan. Aminin mo na kasi. Duterte ka rin naman dati, putakin na mukha, hindi pala Dilawang Balato. Bakit mataas sa tingin mo yung rating ni VP Sara? Feeling ko kaya mataas pa rin yung ratings ni VP Sara kasi syempre, nakikisimpat siya yung tao. Pwedeng ako, ito na yung pinaka-negative na pwede kong sabihin. Ito sa akin lang, nakikisimpat siya yung tao sa kanya. Siguro awa yan. Kasi nga syempre, yung tatay nila, nasa ibang bansa ngayon, dating presidente, mahal ng mga Pilipino, kaya nakikisimpat siya sa kanya. Well, imaginein mo ha, ganun karami yung lumabas na tao sa birthday ng tatay niya. Ang daming lumabas na tao sa birthday ng tatay niya. Yung bring him home ng birthday ng tatay niya, nung mga kampanya, yung tawag dyan, yung mga rally ng tatay niya, bring him home, ang dami. Sobrang dami nun. Pero bakit 61% lang yung rating siya? I'm expecting more than that, at least 85 or 90. If you are saying na yung lumabas na tao na yan, yaan yung nagmamahal kay ano, yaan yung talagang total na populasyon ng Pilipinas. Or majority ng mga Pilipino yung nakita natin ng birthday ni Pangulong Duterte. Pero at 61%, it means hindi yung mga tao na may gusto kay Pangulong Duterte, yung lumabas nung napunta si Pangulong Duterte sa ICC, it means na kung 61% lang yung trust rating ni Inday Sara, hindi lahat yun pinagkakatiwalaan si Inday. Kuha mo, Claire. Kasi ganito yan. Yung 61% ni VP Sara, hindi totoo yan. Mas mataas talaga si VP Sara. Hindi lang 61. Mali yung sagot mo, Claire Castro. Kung ganun ang sinagot mo, di sana, napahiya pa si VP Sara na VP, 61% lang yung may gusto sa'yo, yung nagtitiwala sa'yo, samantalang sa tatay mo na nakakulong, ang daming lumabas, Hong Kong, Amerika, sa Europe, Pilipinas, ganun karami yung nagrally para sa tatay mo, tapos ang masaya lang sa pamumuno mo, 61? Di ba dapat yun ang tiningnan mo? Sabi ko nga si tangina, kung ako magiging anti-Duterte, mas magaling ako sa'yo, putangina mo ka. Oo, Claire Castro, magpaturo ka sa akin kung paano mang-urat. Napakahina ng logic mo, napakahina ng reasoning mo, considering na abogado ka, tapos ako hindi naman. Ordinaryong Pilipino lang ako na nagko-content. Di ba, Franz? Hindi ka nahihiya sa akin. Mahiya ka naman, mag-effort ka naman, anak ng puta, para kang airport ng Tacloban, ng baho-baho, ang pangit-pangit, ang init-init. Di ba mas maganda yon? O kaya aminin mo na lang na mas magaling talaga si Inday Sara na in her absence, she's still the most trusted politician and the most trusted person in the government ngayon. Just admit that. If you cannot, that's your problem, Claire Castro. Find ways para hilain pataas yung ratings ng amo mo. Baka pag pinalitan kita dyan, mas mapataas ko pa yung ratings ni Bongbong Marcos. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last question. Gusto na question. Pilipino na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Ano ayaw mo i-judge? Putangin na mo. Yun na nga yung ginagawa mo ngayon eh. Tapos proud na proud pa siya na sinabi niya yun. Proud na proud siya. At sinabi niya na wala namang instruction ng Malacanang na sumagot siya ng mga ganyan. So it's really all her. It's either she's insecure with VP Sara, she's fame whore, or she's just plain stupid and dumb, or she's paid. Kayo nang bahala kung ano sa tingin nyo yung pwedeng maging katotohanan tungkol dito kay Claire, because the way I see it, she's just really plain stupid. I mean, 1
press conference after another. You know, apakahirap ng trabaho ni Claire Castro. Kasi nga, ang hirap magpabango ng isang mabahong presidente. Napakahirap hanapan ng maganda ng isang bagay na sobrang pangit. Ganito pa kabobo si Claire Castro. Sabi ko nga sa'yo, this is a tribute to Claire Castro. Ganito siya kabobo, ha? Tungkol sa PhilHealth, ito naman ang paliwanag niya. Sabi ko nga sa inyo, mas lalong sabi ko nga, hindi lahat talaga ng abogado matalino. Marami talagang, or meron talagang mga abogado na tanga. No wonder, kaibigan ni Libayan to. Putang ina to. Wala talaga silbi to. O, pakinggan naman ninyo yung kanyang paliwanag doon sa PhilHealth. Isang issue din kasi, hindi lang naman... Ito malinaw to. Yung PhilHealth, this is even an issue. This is even, kumbaga, ang mga huwes natin sa Supreme Court, nagkaroon na sila ng, alam mo yun, parang, miski sila nagulat na PhilHealth, hindi naman pera ng gobyerno, hindi naman taxpayers money yun. Kinuhanan nyo para pampagawa ng tulay. Bakit ganun? Hindi naman trabaho ng PhilHealth na pondohan yung mga tulay. Di ba? Eto sagot niya. Doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit. Which is yun naman talaga yung dapat. That money is for PhilHealth. That money was collected for the PhilHealth beneficiaries. Benefit ito ng mga contribution ito ng mga PhilHealth members. Contribution namin ito. Tapos putang ina, gagastusin nyo lang ng ganun-ganun. Gagamitin nyo lang ng ganun-ganun. Mga hayop kayo. Hindi pa konektado sa health. Buti sana kung pinampagawa nyo ospital. Diba? Buti sana kung pinambili nyo ng gamot. Hindi. Pinanggawa nyo ng tulay. Tapos sa masaklap, yung tulay na yun, binadgetan na. Yung budget ng tulay na yun, nilagay sa unappropriated projects. Pinatigil yung pondo ng project na yun, tapos naglalagay kayo ng pondo galing sa PhilHealth. Samantalang yung pondo sa tulay na yun, inutang natin sa Korea. Putang ina nyo, tapos ito ang paliwanag mo, Claire? Doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Putang ina. Supreme Court. Anong sinabi ng Supreme Court? Ano mas magaling ka pa, Claire, sa Supreme Court? Ipukin ng ina mo, napakabobo mo tao ka. Ano sabi ng Supreme Court? Isoli nyo yung pera. Yung kinuha nyo na pera na yan, isoli nyo. Kasi mali yung paggamit nyo. Napahiya na nga kayo doon. Putang ina, pinagtatanggol mo pang inutil ka. Magkano ba kinita mo dyan? Pag mali, Claire. Hindi mo naman kasi kailangan ipagtanggol lahat ng pagkakamali ng Kasi you can always say, with regards to that, I cannot comment because hindi ako, that is beyond my pay grade. Hindi pa namin napag-uusapan yan. I asked the president about it. He hasn't given me any answer yet. I'll get back to you once I have the answer. Let's just put that in the parking lot. Mga ganun, di ba? Putang ina. Mas magaling pa ako sa iyo, Claire. Wag mong sagutin yung mga bagay na hindi mo talaga alam yung sagot. If you're just, kung yung logic mo is bobo, kung yung reasoning mo is pangtanga, putang ina, tanga lang yung maniniwala sa iyo. You cannot fool diseducated people. Putang ina, ako nga, hindi mo ako maloko, sila pa. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po. Ito yung napakaganda niyang paliwanag. Tangina, sabi ko nga, I am so proud of myself. Nung narinig ko to, imagine she's also a vlogger and she's a lawyer. Pumasa to sa bar. Tapos, USEC pa. Kasi ako, it's important sa akin yung pagbibigay ng analogy para in layman, maintindihan nyo yung ibig kong i-point out. Tingnan mo kung gaano ka crooked, kung gaano ka kapalyado yung reasoning ng tao na to. Halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road.
So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao Health connected daw kung yung isang tao nasa isang isla at hindi siya magamot-gamot dahil putang ina. Tignan mo kabubuan ng puki ng inan to Nandoon yung may sakit, hindi siya makatawid, walang tulay. Anong ginawa? Gumawa ng tulay. Bobo, nagbigay ka na nga, putang ina to, nagbigay ka na nga ng example pang tanga pa. Susundan natin yung tanga mong analogy. Nandoon sa malayo, hindi makapagpagamot, putang bibigyan mo ng tulay. Gawan mo ng ospital doon, tanga. Pukin ng inan to, bobo. Kaya nga si Bongo nagpagawa sa buong Pilipinas ng mga malasakit center Mega health centers para hindi na sila tumatawid ng isla para makapagpagamot lang. Tapos, ikaw, ganun ka kabobo. Hindi maabot, hindi makapagpagamot yung nandoon. Gagawan mo ng tulay? Tanga! Pag yan ba tumawid sa tulay, gumaling yan? Putangin na mo ka? Pag tumawid yan sa tulay, may sakit pa din yan. Tanga! Di gawin mo, lagyan nyo sila ng ospital dun. Para hindi na sila tatawid, dun pa lang makakapagpagamot na sila. Pukin ang ina mo, inutil ka. Yun, ginamit ko sa iyo yung yung logic mong pangtanga. Pero sa totoo lang, mali pa din Bakit? Puta, meron nga tayong Department of Public Works and Highways, DPWH. Yan po ang may pinakamataas na budget sa loob ng ilang taon na, ilang budget deliberation na, ilang GAA na sila yung pinakamataas na budget. So may pondo yan. Putangin na. Dapat nga pinakamataas ayon sa batas, health education sector. Pero lahat nga ng pera nasa DPWH. Tapos kukuha ka pa ng pera sa PhilHealth para lang gawin yung trabaho ng DPWH. Tanga ka ba? Ang gumagawa ng tulay, kalsada, DPWH, LGU, mga congressman nila, sila yung dapat magpagawa niyan. Bakit ka kukuha sa PhilHealth ng pera para makapagpagawa ka ng tulay dyan? Tanga. Tanginan to, napakabobo mo. Trabaho ng DPWH, papagawa mo sa PhilHealth. Ano yun? Department of PhilHealth Works and Highways? Ganon? Ang bobo mo naman. At saka besides, dapat ito na lang naisip mo. Yung katulad ng sinabi ko kanina na nandito yung tao, hindi makatawid, kasi walang tulay, gawan natin ng ospital doon. Di ba yun yung mas maganda, Claire? Kesa gawan mo ng tulay, tanginan to, napakabobo. Nandoon sa lugar na yon, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero binabawal. hindi ba yung ginajustify niya na lang, Attorney Claire? No, di ba? Napahiya siya. Di ba parang ginajustify mo na lang, Attorney Claire? Kasi mali na, putang ina mo, Claire, tinatama mo yung mali. Or mali, ginagawa mo palang tama yung mali. Yun yung pinakamali. Putang ina, so ang talagang mali ng gobyerno na to, ikaw. Bumababa talaga yung quality, yung caliber ng public service dahil sa putang inang kabobohan mo. Kaya pasensya na medyo talagang napatambay ako sa iyo ngayon. Pero puta, napakahina mo. Nakakahiya na sinabi nung nag-i-interview sa'yo na ginajustify mo na lang. Nagdadahilan ka na lang. Kahit mali na, ginagawa mo pa rin. Ganyan ka kapulpol. Animal ka. Kaya maraming salamat mga bossing. Sana nagustuhan nyo itong ating content na ito. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Naku, nakakatakot talaga ang Pilipinas. Tayo pinamumunuan ng mga tulongges, ng mga
putangin na segunda mano yung mga utak. Hindi ko alam kung saan ba nila binili itong mga ito. Diyos ko po. Pero maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Mag-like po at mag-share sa lahat po ng ating mga videos. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Importante po yan. Mag-subscribe din po kayo kasi marami po ako nakikita na nanonood dito sa channel natin nang hindi pa po nakasubscribe. So, please subscribe po kayo, like, share, and of course, salamat po sa mga super thanks sa ating comment section. Mabuhay kayo at sana ay mas dumami po ang blessing na matanggap ninyo sa inyong buhay. God bless you and kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,